Lumit na ba ang itlog ninyo? Marami nakakapansin na lumiliit ang itlog ngayon. La, ba't na man ang itlog ko? Nadidismaya na rin, sobrang kamahalan ng mga bilihin natin dito sa Pinas. At ayan, napapansin ko na nagdahan-dahan na lumiliit yung itlog. Mayroong pagkakaiba. Mas maliit yung itlog ngayon kaysa noon. Kayo ma'am, anong prefer nyo? Maliit or malaking itlog? Siyempre, malaking itlog. Mas masarap malaking itlog. Mas nakakabusog. Pumunta ako ng palengke para kamustahin ang mga itlog. Totoo kayang lumiliit na ang mga itlog? Hindi lang naman kasi isang size lang na itlog ang tinitinda namin dito sa palengke. Marami size din. Hindi nga lumiit ang mga itlog, pero ang presyo, lumaki. Pero bakit nga ba tumataas ang presyo ng itlog? I'm Yumar Yanga. Here's what you need to know. Sa pagpasok ng Burr months, hindi lang ito simula ng Christmas season. Dahil dito na rin nagsimulang magmahal ang mga bilihin, kasama na ang itlog. Ito yung medium size ng itlog. Noong August, nasa 6 hanggang 850 pesos lang ito. Tumaas ito pagdating ng September. Umakyat lalo sa mga sumunod na buwan. Ngayong buwan ng Disyembre, pumapalo na ang presyo nito ng 750 hanggang 9 pesos kada isang medium size na itlog. Dito sa tindahang ito, nasa 780 ang benta nila kada piraso. Pero sa isang tray, bago daw mag-Burr months, nasa 190 ang kada tray o 30 piraso ng itlog. Pero ngayon, 235 na ito. So tumaas ng 45 pesos kada tray. Ayon sa Department of Agriculture, bumaba rin ang supply ng itlog sa bansa dahil sa mga nagdaang bagyo at pagtama ng bird flu sa ilang manukan. Tumaas din daw ang demand lalo ngayong holiday season, pero inaasahan daw na huhupa rin ito pagpalit ng taon. Eh ano naman ang pakialam ng Pilipino kung lumiliit ang itlog? Pero tumataas ang presyo nito. Malaki. Dahil isa lang naman ang itlog sa pinakamurang na ihahain natin sa ating mga mesa. Abot kaya na, mataas pa sa protina. Kung mahal na ang itlog, paano na ang classic Filipino favorite tuwing magpapasko? Ang bibingka. Nandito tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan para tikman yung kanilang bibingka at kamustahin na rin paano ba sila naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng itlog. Anong size po ba to, yung bibingka po ninyo? Medium size lang po. Medium. Dating 55 pesos daw ang kanilang bibingka at ngayon ay 60 pesos na ito. Hindi raw nila tinipid sa itlog ang kanilang bibingka. Para po bumalik po yung mga customer at saka madaling malubos yung tinda namin. Okay, so eto na yung bibingka kanina. Titikman na natin. Naghahalo yung alat at tamis. Dito makikita natin na saktong-sakto yung itlog kasi umalsa talaga yung bibingka. Ganyan siya ka-fluffy. So sabi ni Mami kanina, kapag kulang sa itlog yung bibingka, medyo flat, medyo hindi siya ganito kaalsa. So, panalo. Perfect. Kung mahal ang itlog sa merkado, mahal din ba ang bagsak dito ng mga egg farmer? Dito sa Bulacan, libo-libong itlog ang napoproduce nila kada araw. Dahil direct supplier, mas mura ang benta nila ng itlog dito. Pero umaaray na rin daw sila dahil maging ang patuka sa mga manok, nagmahal na rin. Ang cost ng layer feeds is about 1,100 lang per bag. Pero ngayon, nasa 1,600 to 1,700 na per bag. Actually, nitong mga last month, mas tumaas pa nga ng konti compared doon sa presyo ng itlog last year. Ang isang layer o manok na nangingitlog, kayang mag-produce ng 250 na itlog sa isang taon. Binanggit ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng dayaan sa pagbebenta ng itlog sa ilang palengke. Ibinebenta raw ang itlog na hindi naaayon sa timbang nito. Dito sa egg farm, pinaghihiwalay ang mga itlog depende sa laki. Narito ang national standard pagdating sa weight classification ng itlog. Mungkahi ng chairperson ng Egg Council of the Philippines, Nicanor Briones, imbis na kada piraso, ibenta na lang daw ang itlog per kilo. Siyempre, yun ang nakasanayan ng tao eh. Hindi yung titimbang yung itlog, mahirap. Sa kilo-kilo babasagin pa ba yung itlog? Dapat talaga yung isa-isa lang bebenta. Hindi ako papayag kasi mahirap. In case na mababasag pa pag kinikilo. Mas maganda kasi tray-tray talaga. Mahirap talaga yung pa isa-isang timbang. Kung hindi nyo naman kayang magdala ng ganitong timbangan tuwing mamimili kayo sa palengke, kailangan nyo pa rin maging mapanuri kung tama ba ang timbang o sukat ng inyong binibili.
Dahil size matters.